Episode 9 ng ating paglalakbay sa Pilipinas gamit ang bisikleta. Halina't ikutin natin ang isla ng Boracay at pumadyak patungo sa seafood capital of the Philippines, ang Rojas City sa probinsya ng Capiz. Good day mga padyak! Mula Port of Dangay ay inabot ng mahigit kumulang 5 oras ang pagtawid ng ferry papuntang Katiklan, Malay, Aklan. Medyo puno ang pier nung panahon na ito kaya inabot ng mga 2 oras bago kami nakadaong at kapag-unloading. Bago sumakay ng bangka, patawid ng Boracay, ay naganap na muna ako ng mga kainan sa labas ng pier. Pagbalik sa Katiklan Jetty Port Terminal ay pumila at nag-register na ako sa same day transaction window. Dito ini-screen yung mga walang confirmed hotel booking at mag-i-stay lang ng saglit sa isla. Nagbayad na rin ako ng 150 pesos para sa environmental fee, 150 para sa terminal fee, 50 para sa ticket ng bangka, at 50 para naman sa pamasahe ng bike for a total of 400 pesos. Good morning! 8:30 na ng umaga. Nandito na ako sa Boracay Island. Sa wakas nakatungtong na rin ako sa isla ng Boracay. At dahil first time ko dito ay susulitin ko na itong ikutin gamit ng bisikleta. Maliit lang ang isla at may konting ahon lang papuntang Puka Beach. Syempre, support local tayo kaya nag-order na ako ng mango shake. Pagkapahinga ay lumulub na rin ako sa glitz sa napakagandang dagat dito. Next stop ko ang Boracay New Coast, owned and developed by Mega World Corporation. May sabi-sabi ang mga tao na maganda raw ang view sa tinatawag nilang keyhole. Siyang tunay nga naman dahil sa taas pa lang ng property matatanaw mo na malawak na karagatan. Palalampasin ko pa ba ang magtampisaw dito? Syempre hindi. Feeling so alive, and the sea buzzing, electric vibes, where the cool kids catching all the sights, neon lights. So, sa Boracay New Coast. Ngayon, tinatago ng keyhole. Salamat Mega World. Ganda ng daanan. Tanghali na at nararamdaman ko na ang gutom. Kaya bago magtungo sa Station 1 ay nananghalian na ako sa abot kayang karinderya. Sa tapat ng beach ay naglatag ako ng sapin at saka midlip. Pagkagising ay lumublog na ulit sa dagat. Feeling the rhythm, moving our bodies under the neon lights, we're free. Hey, hey. Bandang alas 2 ng hapon nang makabalik na ako sa mainland. Sa panahong ito ay may malawakang blackout sa buong isla ng Panay. Kaya naman ay di na ako nakapag-charge ng cellphone hanggang makarating dito sa barangay na Isod, Ibakay, Aklan. Nagtanong-tanong ako sa mga lokal dito kung saan pwedeng makitulog. Sakto naman nakatambay ang grupo ni Drek Segovia. Nagkataong may sarili silang cottage sa tabi ng dagat. Pinayagan niya ako mag-stay ng libre, makapag-charge ng gadget at makapaligo na rin. Maraming salamat kaibigan sa kabutihang ipinamalas mo. Good morning mga padyak. Shoutout ko pala si Drex Segovia ng barangay na Isod, Ibakay, Aklan. Madilim-dilim pa ay bumangon na ako upang mag-prepare at magsimula ng pumadyak ulit. Target destination ko naman ngayong araw ay ang Rojas City sa probinsya ng Capiz. Maaga pa nga lang ay nag-almusal na ako ng ahon sa panakayan. Baon lamang ang tubig na na-refill ko kina Drek. Bago marating ang Kalibo ay madadaanan muna ang mga bayan ng Tangalan, Makato kung saan ako nag-almusal at Numancia. Mag-alas 9 na nung dumambay ako sa Pastrana Park kung saan ginugunita ang taunang Ati-Atian Festival. Dito rin sa Kalibo matatagpuan ang provincial capital ng Aklan. Paglampas sa Balete Town ay nakaranas na ulit ako ng paket na daan. Mabuti na lang habang nasa kalagitnaan ng tirik ng araw ay niyaya ako magpalamig ni Sir Mikey The Explorer TV. Nilibre niya ako ng refreshing na halo-halo sa tapat ng bahay nila. Yun, good afternoon mga padyak. 40 kilometers bago ang Rojas City ay nagpahinga akong muli sa Altavas Payong-Payong Park pero ni isang payong ay wala akong nakita. Alas 5 na nang narating ko ang sentro ng Capiz. Nagkataong fiesta sa buong syudad kaya dagsa ang mga tao at mabigat ang traffic. Siyempre dahil nga seafood capital kung tawagin itong Rojas City ay dapat makatikim ako ng mga seafood na putahe nila. Kaya nagtungo ako sa Baybay Beach upang maghapunan. Dito na ako sa Baybay mga padyak. Dito sa tapat ng Almax.
Ito yung tinuro sa akin eh. Dito daw masarap mga seafoods. Dito sa Almax Grill and Restaurant, napili kong kumain. Iba't ibang lamang dagat ang available tulad ng hipon, pusit, talaba, shells at mga primera kasing isda. Dahil namimiss ko lagi ang sabaw, kaya tinolang isda ang in-order ko. Sa kalapit na sari-sari store, ay nagpaalam ako kung pwede bang maglatag ng tent at di naman nila ako tinanggihan. Sobrang nakakataba ng puso ang pagtulong ng mga Ilonggo sa akin, mula Aklan hanggang dito sa Capiz. Talagang may pagmamalaki mo ang ospitalidad ng mga Pinoy. Maraming salamat mga kapadyak dahil umabot ka sa puntong ito ng video. Kung hindi ka pa nakafollow o subscribe, ay maaari mo bang i-click ang button upang masuportahan mo ang aking hangarin masuyod ang buong Pilipinas at para updated ka sa mga susunod na mga adventures ko. Next na gala ay sa Iloilo Province at sa Guimaras Island naman ang ruta ko. Kaya antabayanan nyo yan. Laging tandaan, ride free, stay safe, enjoy, and be humble. Paalam!